Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa atong istasyon Adventist World Radio 97.9 Light FM ug sa atong Facebook page Adventist Light Media Ministry dinhi nanukad sa inubulan sa lain Misamis Oriental. Kini ang atong programa Mangandam Ta matag Domingo alas 3 pagod sa alas 4 sa hapon. Karon Agosto 10, 2025. You are once again tuned in to your favorite spiritual program where hope, lives, and faith grows. This is your friend, teacher, and companion on air, Tina Dahilan Sadora, inviting you to join me in this sacred hour of reflection. Our topic for today is entitled The Kingdom of God. It is based on Daniel chapter 2 verse 44, which says, "And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed." Maguban-uban ta karon sa atong pagtuon sa lahi na usab importanteng topiko aron maandam kita sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Salamat sa mga alawiton nga ginahalad sa atong Ginoo nining kahaponon, no? Nahimo nato karong background ng mga songs. Akong ipasalamatan ang atong mga suking tigpaminaw nining atong programa Mangandam Ta. Mga pangumusta kaninyong tanan. Hinaot nga ang Dios magapanalangin kaninyo uban sa inyong matag usa ka pamilya o mga minahal sa kinabuhi. Shout out sa atong mga grade 11 Palma babies, no? Mga taga grade 11 Epifanio, grade 11 Ponce, and grade 11 Aguinaldo babies from Baliugan National High School. Kumusta usab ang atong mga kaigsuunan karon nga naghimo silang try out sa nahimutan sa Kabulawan Covered Court? Daghang salamat day. Akong ipasalamatan ang atong SK Chairman sa Barangay Kabulawan. Thank you SK Chairman, no? Mr. Humok, no? Atong SK ibanan sa engineer, atong engineer sa sa munisipyo. Daghang kayong salamat kanimo sa pagpahulam sa covered court. Inubanan sa atong pinalangga nga kapitan sa Barangay Kabulawan, Kapitan Rosita G. Selva. Daghang salamat kap sa imong tugot sa paggamit sa atong Kabulawan covered court. Kumusta usab sa atong ex, no? Kagawad Sami T. Villarde. Kumusta kaninyong tanan? Inubanan sa atong mga pinalangga ng mga kagawad sa munisipyo sa Lagunglong, inubanan sa barangay and Sangguniang Bayan, and also inubanan sa mayor dinhi sa ato ipanukaran sa Lay Misamis Oriental, pinanguluhan sa atong pinalangga nga Mayor Capistrano. Mayong hapon kaninyong tanan, kutob sa maabot nining atong programa sa kahaponon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Samtang atong sugdan karon ng atong programa ni kahaponon, akong gihangyo ang matag usa kanato sa pagdungo sa atong tagsa-tagsa ka mga ulo aron sa pagampo o pagtawag nato sa giya sa balaang espiritu sa Ginoo. Let us pray. Our most gracious and merciful Father, who art in heaven, good afternoon. Thank you for all the blessings and guidance you showered upon us. Thank you for the life that you extend until this time. Forgive, Father, all our sins where we forgive those who sinned against us. As we start our new topic for this day, the kingdom of God, we invite your presence as we study your word. Guide us and grant us understanding. Send us your Holy Spirit to guide, and you give us wisdom and knowledge. Heal those who suffered illness. And thank you for your love and care to our brothers and sisters who suffered illness, which you heal from their
illness. Also, Father, we thank you and praise you because you always hear our prayer. Make and bless all listeners for this afternoon. Thank you for hearing our prayers. This we ask through your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. So, thank you, GB Velos, no? Thank you. Pa-shout out, ma'am. Thank you sa pag-follow, GB Velos. Okay. Mga kahigalaan, the world we live in is full of kingdoms. Kingdoms of power, wealth, fame, and influence. But this afternoon, we're going to focus on the kingdom that will never fall, never fade, and never be corrupted. Ang gingharian sa Dios. Nining kalibutan adunay duha ka opposing kingdoms. Let's begin with the truth from the Bible. It reveals these are two kingdoms at war in the universe. Adunay duha ka mga gingharian nga nag-away karon sa atong universo. Ato makita nga duna di ay gingharian si Satanas, the kingdom of Satan, atong ila-ilahon unsa kini. In Luke chapter 4 verses 5 and 6, no? Sa dunay mga Biblia, just follow me or else you can get ballpen and jot down all the verses and check it out in your Bible, no? So Satan in Luke 4 verse 5 and 6, nagyun siya, Satan claims authority over the kingdom of the world, no? So si Satanas angkon ug gingharian, no, dinhi sa kalibutan nga siya ang hari niini, no? Gani nag-iyon siya, even Jesus acknowledged that Satan had a kingdom. Makita na to siya in Matthew 12 verse 26, no? Ito na tayo mga Biblia. In Colossians 1 verse 13, nagyon siya diri, it calls a power of darkness. Buti pasabot nga ang gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan puno sa kangitngit. Og kini nga kangitngit walay ika-describe, no? Tungod sa kangitngit, tungod kinakita nato ng daan nga si Satanas dili gayud maayo. Busa ang gingharian nga iyang ginatukod diri sa kalibutan usak ka gingharian nga mangitngit. Christ called him the prince of this world. Bantayan nato mga kaigsunan, tungod kay even si Jesus Christ nagtawag kang Lucifer nga prince of this world. Makita nato siya in John 12 verse 31 and also John 16 verse 11. Yes, Satan used deception and lies to gain control, just like in Genesis 3 verses 1 to 6. He deceived Adam and Eve and took dominion by pride. Okay? Iyang gi-claim, no, nga siya ang naghari tungod kay bisan pa ang atong una nga mga ginikanan nga walay sala, no? Bag-o silang hinimo nga tao, apan nalaglag na sa pagpakasala tungod kay si Satanas nagalimbong kanila. Ang iyang paglimbong dili mahalata, no, bantayan nato. Ang paglimbong ni Satanas dili mahalata nganuman. Tungod kay nagagamit siya og usa ka teknik nga kung diin dili mabantayan sa tao bisan pa ang iyang mga pinili kung magkumpiyansa. No, busa dili ta magkumpiyansa kay na no, grabe gyud ang pagpanlimbong ni Satanas. Muna atong mabasa again in Genesis 3 verse 1 to 6, no? Giunsa ni Satanas paglimbong ang tao. Busa mga igsuon, let's not be ignorant. This world is still under the influence of evil. And every day, we see the fruit of violence, immorality, and injustice.
Ato nakita no, bisag asa karon, dunay mga violente nga mga lihok bisan pagani ang mga kabataan. Immorality sa murang edad mga kaigsunan, nanagay nanganak karon 10 anyos, no? Grabe na gid ang pagkamubo sa moral mga kaigsunan. And even gilapas ang gitagana o gihimo sa Dios nga unta ang lalaki para sa mga babae o ang babae para sa mga lalaki. O dining mga panahona, the immorality decline, nagaus-us ang moralidad, injustice. Ang mga pobre usahay dili na manumbong no, nga naman tungod kay wala ka finance. So injustice mga kaigsunan, nga naman nakita nila nga kung usahay kung wala gyud kay kwarta no, naman tay mga PAO no, public attorney office, but tungod kay kung wala kay magamit sa pag-inadlaw gyud nga pagtabok-tabok, pagpanumbong sa padya, so dili na rin gyud nila makuha ang hustisya tungod kay nahadlok na kung wala kwarta nga gamiton. Kay pila na karon ang acceptance fee sa mga attorneys no, and even kanang pagpliti-pliti pa lang ganidaan dako na kayo siya sa katanen. That is why ang mga walay magamit nga kwarta no, dili na lang gyud manumbong no. So usahay makita nato nga luoy biasad ang mga tao nga makahiagom nini injustice no, walay hustisya sa mga nahitabo nga mga dautan sa ilang kinabuhi. Mao to siya ang kingdom ni Satanas mga kaigsunan. Again, the kingdom of Satan is full of violence, immorality, and even injustice. Ato sa karong tan-awon kung unsa man ang gingharian nga iya sa Dios. The God's kingdom is a place where God reigns. Ang lugar diin ang Dios ang nagahari. Asa man siya nga lugar? No, ato makita asa man siya nga lugar nga ang Dios may nagahari. Based on Isaiah 52 verse 7. God calls it the place of peace and salvation. Usa ka lugar sa kalinaw ug sa kaluwasan. In Daniel 2 verse 44 and Psalm 22 verse 28 confirm that God is still in control, still the governor among the nations. Ang mga dautan, ang mga exist ng dautan karon sa kalibutan no, but still under God's control no. Kung ato makita mga kaigsuunan, ang Ginoo gusto gid niya nga ang tanan tao maluwas, pero taliwas niini si Satanas wala malipay niini. Hello GB Samaro, shout out Babasol and Ponsi ma'am. Okay, thank you for watching guys from Ponsi babies. Okay, so again nakita nato sa atong na studihan last week no, nga dunay usa ka bato nga nihampak sa larawan. Kining maong bato nakita nato nga mao kini siya ang gingharian sa Dios nga mauray mo pabilin sa walay katapusan hangtod sa kahangturan. So still God confirms that He still governor among nations. Kung makita nato mga kaigsunan nga kung grabe na gyud kadautan ang mga tao no, so iyang gipakita ang iyang gahom kung unsaon niya sa paglaglag sa mga nasud na kung diin wala na nila gi-appreciate or even wala na nila gitagad ang pagkagamhanan sa Dios no, sama sa nahitabo sa Sodoma ug Gomora no. Kung ato nakita ang Sodoma ug Gomora, nakita na sa Dios ang ilang pagkadautan busa gilaglag sila pinaagi sa kalayo. Kung ato sa nadumduman nga ang kaluoy sa Dios kung sa Sodoma ug Gomora mga kaigsuunan gilaglag gid siya sa Dios, apan ang nahitabo sa Ninive mga kaigsuunan taliwas no, sa diha nga ang tao mo change gikan sa iyang dautan nga mga binuhatan ngadto sa pagkamatarong ang iyang pagkalaglag nining maong lugar mawala ug mailisan kini sa kaluwasan. Satan may rule for a time, pero ang gingharian sa Dios
will overflow or overthrow all earthly kingdoms and stand forever. Bisan ato nakita na si Satanas mo'y naggahom ni ining kalibutan, but still God is in control. Sa diha nga makita ka sa Dios ang pagkadautan sa mga tao nga naa nagpuyo ni ining kalibutan, iya kini siyang laglagon. Moabot ang end sa kadautan aron makita ang magpabilin, maura ang gingharian sa Dios. Unsa man ang nature sa gingharian sa Dios? Ang gingharian sa Dios adunay duha ka mga nature. Number 1, the kingdom of God is the God or the kingdom of grace. And number 2, the kingdom of God is the kingdom of glory. Again, the two nature of the kingdom of God are, number 1, the kingdom of grace, ang gingharian sa kaluoy, ug ang ikaduha, the kingdom of glory, ang gingharian na magmadaugon. Kining kingdom, the kingdom of grace, nga buhi karon, present today in the heart of every believer. Ang grasya anaa sa kasing-kasing sa matag usa ka mga tumutuo. Ang kingdom of glory anaa sa umalabot, coming soon when Jesus return. Sa diha nga magbalik na si Kristo niining kalibutan, moabot ang gingharian nga magmadaugon. Nganong nagmadaugon? Tungod kay wala na yawa nga makababag pa, wala na yawa nga maninintal, ug wala na unyay makagahom sa bisan unsa nga kinabuhi sa matag usa ka tawo. Wala na maninintal, didto magpuyo ta nga magmalinawon ug magmalipayon kuyog sa atong Ginoong Hesukristo. In Luke 17 verse 20 and 21 says, the kingdom of God is within you. Ang lawas sa tao, kita nga tao, mao ang buhi nga templo. We are the temple of God. No? Atong hinumduman nga atong atimanon ang atong mga lawas. Isip usa ka templo sa Dios. Tungod kay nagiyon siya ang mulaglag ni ining maong templo, iyang pagalaglagon sa umalabot nga panahon. Busa mga kaigsunan, we should take good care of our health. No? Atong atimanon ang atong kabaskog sa panglawas. Kanuman, sa ingon ni ini, magkinabuhi ta nga magmalipayon inubanan sa pagbumala sa Dios dinhi sa tong isa ka kinabuhi. That is why gitawag siya the kingdom of grace. Okay? Luke 17 verse 21 and 22, it says the kingdom of God is within you. No? Mao siya ang gingharian sa grasya nga iyang gi-offer sa matag usa kanato, matag usa ka tumutuo nga nag-alagad kaniya ilabi na nining katapusang panahon. Sa Colossus mga kaigsunan, in Colossian, no? Atong sundon Colossians 1 verse 27, nagiyo siya, Christ in you, the hope of glory, ang paglaom kaluwasan nga wala na unyay makababag niini bisan pag kinsa siya, no? So ang duha ka gingharian atong mahibaw-an, na kining gingharian sa grasya mga kaigsunan, gihatag kini sa Dios karong panahona. Ang Ginoo andam sa paghatag kanato og kaluwasan. Hello, shout out Ma'am Nicole sa Musino Salaan. Hello Sisi, thank you for watching this afternoon. So again, ang duha ka gingharian, duha ka nature sa gingharian sa Dios karong panahona, gihatag niya ang gingharian sa grasya. Nga kung diin, kung ato kini siyang dawaton, atong makinabuhian si Ginoong Hesukristo diri sa atong matag usa ka kasing-kasing. Ang ikaduha ka gingharian mao ang gingharian nga umalabot, gingharian nga iya sa Dios, nga kung diin kumakaambit kita niini nga gingharian, atong mabatnan nga si Satanas dili na
makatintal or makapanakit kanato tungod kay ang maong gingarian si Hesukristo, atong Ginoong Hesukristo mao may magdumala niini og wala na unyay kasakit og wala na unyay mga sala, no? Dili na makasala ang tao nga makaambit sa gingarian sa glorification or the kingdom of glory. Ang kingdom of grace, no, ang gingarian sa kaluoy o grasya, nagsugod kini siya sa pagkahulog sa atong unang mga ginikanan nga si Adam and Eve, no? Sa pagkahulog nila, sa pagpakasala nila tungod sa pagtintal sa yawa. As early as we can found this one in Genesis 3 verse 15. Si Hesukristo nagasaad nga magahatag siya og deliver. Unsay pamaagi nga atong nakita nga si Jesus Christ nagasaad og deliver or manluluwas. Iyang pagpakasala ni Adan ug ni Eva na makita nato sa Genesis 3, pagpakasala nila, nakita nila nga sila hubog, no, wala sila sinina, kay nawala ang kahayag nga nahimo nilang sinina. Ug tungod niini nagkuha sila dahon, no, dahon sa mga kahoy, no, pagka kuha nila sa leaves of plants, ilang cover sa ilang lawas, gipangita sila sa Ginoo. Adam, Eve, where are you? Diba? So, nag-ingon siya, naami diri, nagtago mi. So, yung ano, nagtago man mo, nag-ana si God. Tuod kay kami hubo. No, wala mi sinina. Busa di siya, kinsa ba nag-ingon sa inyo nga hubo mo? So, inyo ba dahil gikaon ang bunga sa kahoy nga akong giingon kaninyo nga dili ninyo pagakanon? So, unsa din lang gibuhat? Nagtinulura sila. Si Adam, nag-ingon din siya, kini man kong babae nga imong gihatag sa ako. Siya naghatag sa ako. Busa ako siyang kaon. Ingon sa dayon sa babae. Wa gyapon sa ang una sa babae iya sila. Ingon siya, kana mo kong halas, no? Lagi ang halas so, iya mo kong gitintal niya nagkaon siya una. Niya nag-ingon siya nga dili makapatay. Busa nagkaon sad ko. Busa naghimo dayon si God og panag-away. Tali sa kaliwat sa halas o sa kaliwat sa babae. Na ang kaliwat sa halas magatangki, magapaak sa heel, tikod sa kaliwat sa babae. Ug ang kaliwat sa babae usab magadukmok sa ulo sa kaliwat sa halas. Mo din na karon nga kung makakita gani tag halas, no, grabe ginatong dukduk sa ulo kay mo din na siya ang curse or tunglo, no? Usa-usab sa tunglo nga gihatag ni sa Ginoo ngadto kang Eve o kang Adam, nagyo siya, ikaw Adan, mabuhi ka, pinaagi sa pagpatulo sa imong singot. Ug ang babae, yun siya, tungod kay ikaw babae mo nagpatintal sad ka, mo sakit ang imong bation sa diha nga ikaw manganak, no? So mo na karon nga doon na tay pagbati tungod kay usa siya sa curse, usa siya sa bayad sa sala na gihatag ni God tungod sa at paglapas sa kung unang ginikanan. Busa nining kalibutan mga kaigsunan, duha lang yun. Kung magbuhat ta og maayo mga kaigsunan, dunay panalangin ihatag ang Dios kanato. Ug kung maghimo tag dautan, adunay tunglo. So pili lang ta aning duha unsa atong pilion. Kung magpili tag maayo, panalangin. Pero kung magpili tag dautan, tunglo atong makuha. Busa libre ta sa pagpamili niini. Nag-iyon siya sa Hebrews nga dunay duha atong kapilian, no? Maayo ug dautan. Pero kita ga answer, apan pilia ang maayo aron mabuhi ka. So unsa man gyud, no? Gitagaan tag hint unsay answer. So atong buhaton daw ang maayo. Gitagaan ta ni Jesus Christ og kingdom of grace. Gihatag sa Ginoo ang iyang panalangin ngadto sa matag usa ka nato gikan pa sa atong una nga mga ginikanan nga si Adan o si Eva, no? Busa sa nakita sa Dios nga ilang sanina dahon, no? So nagkuha ang Dios og panit sa karniro mga kaigsunan. Panit sa mananap aron maoy gipuli nga sinina instead of leaves. Kay usa pa gyud ang pagkadaot sa dahon di nawala na. So iyang gitagaan og panit or balhibo sa karniro o balhibo sa mananap
Kini siya nagpasabot mga kaigsuunan. Unsa man to symbolizes? It's symbol nga maghatag ang Dios og usa ka deliverer, usa ka manluluwas in the person of Jesus Christ, no? The plan of salvation given to humanity. Nga dunay manluluwas iyang ipadala sa kalibutan. Grabe yung gugma sa Dios, no? Nakasala na ang tao, pero iya rin kung gisaaran niya, tagaan niya og manluluwas. Tungod kay dili gusto ang Dios nga kita malaglag, mabutang sa kalaglagan. Kung malaglag man og galing ta mga kaigsunan, ato gid ang sala. No, dili gid na sala sa Ginoo. So through Jesus Christ, grace was extended to a fallen race. Makita na to sa Roma 5, versikulo 12 paingon sa 19. Again, Romans 5, verses 12 to 19. Through Jesus Christ, the grace was extended to the fallen race. Kaya ang silot sa sala mao ang kamatayon. Apat ang gasa sa Dios, kinabuhi nga walay katapusan. Pinaagi kang Jesus Christ, no? Pinaagi kang Hesukristo nga mo'y atong manluluwas. Deliverers in all ages are part of this kingdom. Si Apostle Pablo nagsulat sa Titus 2 verse 11. He declared that grace appeared to all men. Nag-ingon siya, tinuli o dili tinuli ang kaluwasan iyang gihatag sa tanan nga motuo kang Kristo, ingon nga personal nga manluluwas. He declared grace to all men, dili sa rasa, dili sa kayamanan, no? Dili sa wealth, dili sa barog, dili sa itsura, nagabasi ang Dios, kundi gihatag niya ang kaluwasan alang sa tanan tao, sa walay pagpili, sa bulok, sa imong gigikanan kung asa ka man gikan, no? Gikan sa time sa tong unang nga mga ginikanan, no? Gikan kang Noah atong nahinumduman, gikan kang Noah paingon kang Moses, gikan kang Moses ngadto kang David, o gikan sa kang David ngadto sa mga apostoles. We are subject of grace. Gihatagan niya og grasya. Sa time ni Noah, unsay grasya na gihatag sa Dios? Iyang gihatag ang ark, ang arka, na kung kinsa ka tumusakay sa arka, maluwas. Tungod sa kadautan sa mga katawhan sa kalibutan, nakita sa Dios ang pagkadautan. Busa nagsugo siya og sa katawo ginganlag Noah aron sa paghimo og arka. Aron kinsa tong mosulod sa arka, maluwas, no? Ug gikan kang Noah paingon kang Moses. Gihatag sa Dios kang Moses ang kaluwasan. Sa panahon ni Moses, iyang gihatag gipadala si Moses uban kang Abraham. Aron maluwas ang iyang mga katawhan. Tanan yung mga katawhan gikan sa Ehipto, iyang gidala ngadto sa yutang saad ang Kanaan. Kung diin ang yutang saad. So, ang sa panahon ni Noah, ang gihatag niya nga kaluwasan mao ang iyang saad, mao ang arka, no? Sa panahon ni Moses, ang gihatag nga kaluwasan o gihatag nga premyo, no? Mao ang yuta sa Kanaan. Og sa panahon ni David, no? Gihatag niya ang kaluwasan tungod kay iyang gihatag ang kaluwasan gipildi, no, sa mga Israelites ang Palestine, mga tao nga mga higanti, no, napildi nila ni David, nagdaog sila. Sa panahon sa mga apostoles sa mga apostoles, gihatag sa Dios ang kaluwasan, gipahibalo sa katawhan, pinagi sa mga apostoles hangtod nga ang tanan tibuok kalibutan moabot sa mensahe nga ang grasya gina-offer alang sa tanan mga tao. So this kingdom of grace is preparing us for the kingdom of glory. No? We are being trained, shaped, and refined through the Holy Spirit to be fit
for heaven. So diri sa kalibutan, samtang buhi pa kita, no, atong i-train ang atong mga kasing-kasing, guna-una i-train nato ang atong kinabuhi nga maandam kita ni anang langit nun nga puloy-anan nga gitagana sa Dios alang sa mga matarong. I-shape nato ang atong kinabuhi, atong i-refine, no, atong ianggid ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan. We are living as a little heaven on earth, no? Dinhi palang daan, dili pwede nga dito na ta mag-change sa langit. Nganuman, sa langit walay makasulod nga dautan. No, only those who accept Christ as their personal savior og ang nagsulob sa bisti sa pagkamatarong. But pasabot, atong i-train yun ang atong mga kaugalingon sa paghimo og mga butang nga kaayo sulundan iya sa Dios. Gihatag na sa Dios ang iyang napulo kasugo aron atong makita, no, atong tumanon ang iyang mga kabubuton aron kung diin ma-fit ang atong kaugalingon sa pagpuyo ni anang langit nun nga puloy-anan nga gitagana sa mga taong matarong. Even to nag-ingon ta nga we accept Jesus as our personal savior, pero ang atong mga kinabuhi wala ma-fit sa mga katawhan nga lumulupyo ngadto sa langit. Sa ingon ni ana, wala gihapon kini pulos. Nganuman sama ra kini sa mga katawhan nga gitagaan og bisti sa pagkamatarong, bisti sa kasal, apan nagtambong sa kasal nga wala isulob ang sinina, gisablay lang sa kamot ug nagsulod nga hubok, nagsulod nga hugaw kay sinina. So maura gyapon kana ang mga katawhan nga nagtuo nga si Jesus Christ si Jesus Christ anak sa Dios. Ilang gi-accept si Jesus Christ as their personal savior, pero wala mag-train, wala mag-shape ug wala mag-refine sa ilang mga kaugalingon aron mahimong fit sa pagsulod sa gingarian sa Dios. Ang balaang espiritu gihatag aron atong papuyon diri sa atong matag usa ka kasing-kasing gunahuna aron maoy mo puyo ug maoy mo mando sa atong tawhanon nga pagbati, tawhanon nga personality kay para ma-fitta nga makapuyo niya ng langit ng puloy-anan nga gitagana sa Dios didto sa langit, no? In 2 Corinthians chapter 3 verse 18 says, we are changed from glory to glory. Mabalhin kita gikan sa gingharian sa Dios ngadto sa gingharian sa Dios. Dinhi palangdaan kung atong dawaton si Kristo ingon nga atong personal nga manluluwas sama da nga nagpuyo na ta sa langit niini nga kalibutan hangtod unya sa ikaduha nga pagpadayag sa Dios. The seed in the ground. Ang kingdom sa Dios, ang gingharian sa Dios sama sa liso. Makita nato sa Marcos 4 versikulo 26 nga ang gingharian sa Dios sama sa liso nga nakatagkatag diha sa kadalanan, diha sa kasagbutan, diha sa maayong yuta, diha sa mga kabatuan nga kung diin gihatag na sa Dios ang mensahe dinhi kanato. Unsa man nga yuta ang atong paturukan niini? Yuta ba nga puno sa mga kagul-anan? Yuta ba nga puno sa mga kabalaka? Gidawat nato sa Kristo ingon nga personal nga manluluwas apan dili nato mabuhat ang pag-alagad kaniya nganuman nabalaka kita kay basin unya sa diha nga pag-alagad nato sa Dios makuhaan atong kwarta, sa diha nga mag-alagad kita sa Dios makuhaan ang atong mga panginabuhi, makuhaan ang atong oras. So dili nato, no, kung mahimo kita kana kung naay mga kabalaka sa atong mga kinabuhi ato itugyan ngadto sa Dios para mahimo kita nga mensahe sa Dios nga niya kanato sama sa liso nga natagak sa maayong yuta nga kun diin ang atong mga gipanghimo nga naa ang Ginoo mamunga kita, mamunga og daghan nga kaayuhan, maayo nga ug makahatag ngadto sa uban ang mensahe. Usab sa Marcos 4 versikulo 31, in Mark 4 verse 31, nagyon siya ang gingharian sa Dios sama sa liso sa mustasa, no? Dunay gamay kay nga liso apan mutubo kini siya. Mutubo kinahanglan ang atong pagtuo diha sa Dios, mutubo usab. Sa Lucas 13 versikulo 21, Luke 13 verse 21, the leaven working quietly but powerfully. Kining leaven or pagpatubo atong bantayan mga kaigsunan tungod kay hinay-hinay kini siya, no? Ang atong pagtuo sa gingharian sa Dios dapat pareho kini siya sa igpapatubo. Nga kung diin
ang gamay nga mensahe mutubo siya, no, pareha sa pan ba na kung naa siya baking mutubo siya mudako. So sama usab niini ang gusto sa Ginoo nga mutubo ang atong kahibalo diya sa espiritu ug sa kamatuoran. So be encouraged mga igsuon. If Christ reigns in your heart, you are already citizens of kingdom of. So the first evangelist was God himself. He promised the seed according to as what written in Genesis 3 verse 15 na maghatag siya og bunga kung diin iyang ipadala si Jesus Christ, no? So sa pulbiro iyang ipadala si Enoch aron sa pagmensahe sa kalibutan. Makita nato sa Jude 14 to 15. So Seth and Noah, he declared the hope of salvation in Genesis 4 verse 26 and 2 Peter 2 verse 5. Si Seth ug Noah, no, gitagaan niya og hope of salvation, kaluwasan. In patriarch carried the message of Abraham, received the gospel of Galatians chapter 3 verse 8, no? Gihatag niya ang saad pinaagi kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob nga maghimo og pag-alagad o pagsimba sa tinuod nga hari sa kalibutan. Makita nato sa Genesis. Gihatag, no, gipadala ngadto kang Isaac ug kang Jacob ang tinuod nga magsisimba sa Dios. Makita nato sa Genesis 35 verse 1 and Hebrews 11 verse 14 to 18. In the center in the Jesus Christ message of salvation, this is the gospel of Christ in Romans 1 verse 16, in Acts 4 sa buhat, no, buhat 4 versikulo 12 or Acts 4 verse 12, nagyan siya diri, there is no other name given among men whereby we must be saved. So he is the king who teaches us to pray, the kingdom come. So this is Jesus Christ, the kingdom of Christ, no? Walay laing ngalan ibabaw sa yuta nga makaluwas gawas lamang sa ngalan ni Hesukristo nga anak sa Dios nga maoy nagluwas sa kalibutan. And when we receive Jesus into our hearts, He reigns in us. Makita nato sa Colossians 1 verse 27. When we receive Jesus as our personal Savior, siya magahari nganhi kanato. Dunay 7 ka mga butang na kita maka-enter or makasulod sa gingharian sa Dios. Una, ye must be born again. Kinahanglan kita magpakatawo pag-usab gikan sa dautan nato nga mga binuhatan ngadto sa may mga buhat nga iya sa Dios. Makita nato sa Juan 3 versikulo 3 payon sa 9 or John 3 verse. Ang ikaduha nagyon siya diri, Christ must increase and I must decrease. Kini siya sinulat ni Juan kapitulo 3 versikulo 30. Na kinahanglan kita maus-us sa atong kaugalingon ug ang Kristo mao nay modako umuhari. Christ must increase and I must decrease. Sa ato pa mga kahigalaan, kinahanglan ato ipataas si Kristo ug ipaus-us ang atong kaugalingon. Sumala sa 1:3 versikulo 30. Makita usab nato sa 1:4 versikulo 23 nga nag-ingon, we must worship in the spirit and in truth. Kinahanglan magasimba kita diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Sa Números 23 versikulo 26 nag-ingon siya, we must obey all that He commands. Kinahanglan atong sundon ang tanan niya nga gisugo gani kanato. In 2 Corinthians 5 verse 10 nag-ingon siya, we must appear before the judgment seat of Christ. Kinahanglan atong andamon ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon samtang wala pa moabot ang pagbalik sa Dios. Isip usa ka judge or maghuhukom. Sa buhat 4 versikulo 22 nag-ingon siya, we must through tribulation enter the kingdom of God. So kinahanglan dili nato isalikway ang Dios bisan pa sa bisan unsa nga pagsulay nga modangat sa atong mga kinabuhi. Hebrews 11 versikulo 6 nag-ingon siya, we must believe God help or keeps His word. Atong tuuhan nga ang tanan nga mga pulong sa Dios kini tinuod ug adunay katumanan. These are not just rules. They are marks of a surrender heart. The kingdom of God is not earned, but entered by grace through faith shown in obedience. Dili po pasabot kay doon natay grasya, dili na nang magbuhat sa sugo o gipanghimo sa Dios. Nag-iyon siya sa Marcos 14, Juan 14 versikulo 15 nga ang buhat kung kini walay ang sugo, ang pagtuo kung walay buhat, kini nga pagtuo patay.
Busa nag-ingon siya diri, kingdom of God is not earned. Wala na to kini ginansya. Dili na to ni siya income, but in turn, makasulod kita sa gingharian sa Dios pinaagi sa grasya kang pinaagi sa pagtuo kang Jesus Christ diha sa pagtuman sa iyang mga kabubuton. So ang grasya gihatag ngadto sa tanan. Apan ni adtong nagadawat niini sila ang makabaton sa kaluwasan. Apan kadtong wala magdawat dili madbatnan ang kaluwasan tungod kay makita ang kalidad sa kahoy pinaagi sa iyang bunga. Kung atong gidawat si Kristo ingon nga atong maluluwas apan wala kita magabuhat sumala sa iyang kabubuton, kini siya pakitang tao lang, hypocrites. So dili kini siya tinuod nga nagdawat kang Kristo. Makita nato nga tinuod nga nagdawat kang Kristo kung atong ginatuman ang iyang kasuguan. If you love me, keep my commandments. So nakita nato mga kaigsunan nga ang tanan nato nga mga kahingawas sa kalibutan nakita kini si Ginoo og iyang na-experiensyahan ni Jesus Christ samtang dinhi siya sa kalibutan. Usa nag-ingon siya sa Mateo 6 versikulo 33, nag-ingon siya, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you." So ihatag sa Dios ang tibuok nga kinabuhi ug ang tanan nato nga mga gikinahanglan, ang tanan nato nga gusto sa atong kinabuhi igadugang ra kini sa Dios. Mga suking tigmaminaw, let me ask you first. Who is your king? Kinsa ang atong Ginoo karon? Asa man ka nga gingharian karon? Gingharian sa Dios? O gingharian nga iya ni Satanas? Atong susihon ang atong mga kaugalingon kita ra ana makatubag kung asa ta karon nga gingharian. The kingdom of God is calling you. Christ is calling. Ang gingharian sa Dios nagtawag kanimo karon. Si Jesus Christ nagatawag kanimo karon. Gusto siya nga mohari sa imong gusto siya mohari sa imo ug akong kasing-kasing karon. Nag-ingon siya ayaw paabuta ang ugma. Tungod kay wala ta kasiguro kung mudangat pa bata sa ugma. Be part of His kingdom today. And when He returns in glory, you'll be ready to enter into His kingdom. In Daniel 2 verse 44, it reminds us that the kingdom of heaven shall come, which shall never be destroyed. And best part, ako ug ikaw, pwede nga mahimong kabahin sa gingharian sa Dios. He invites you. Will you accept? Let us pray for our closing prayer. Let us bow down our head. Ginoo nga balaan, salamat sa imong gingharian. Salamat nga pinaagi kang Kristo. Kami nahimong kabahin sa imong gingharian karon ug sa kahimayaan sa umalabot. Himua kami nga matinumanon, malig-on ug andam sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga kaigsuunan namong tigpaminaw. Padayon ta sa pag-alagad, paglaom ug pagtuo. Ang Ginoo nining hinapos nga panahon. Padayon sa pagpaminaw nining atong programa sa kahanginan. Aron padayon ta sa pagtubo. Aron mulambok ang atong lawas ug espiritu. God bless everyone. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi sa atong istasyon Adventist World Radio AWR Light 97.9 Light FM ug sa atong Facebook page Adventist Light Media Ministry matag Domingo alas 3 paingon sa alas 4 sa hapon. Inyong makauban ang inyong higala igsuon magputudlo sa kahanginan Tina Dahilan Sadora, reminding you that no matter what kingdom falls on earth, God's kingdom stands forever. Till next time, padayon sa pagtuo, pagampo ug paglaom. God bless ug daghang salamat sa pagpaminaw. Kini ang atong programa,
mangandam ta. Thank you!